Magandang araw po mga kabantot. Sabi ko nung sa nakaraang video ko, gagawa ko ng content tungkol kay Congressman Marcoleta. Actually, napaaga kasi kanina lang nanonood ako ng YouTube, nadaanan ko yung parang news sa channel 5, yung sa 1PH, yung Morning Matters, tapos ang anchor si Gretchen Ho. So, guest dito si Kadante Marcoleta. Tapos there were 3 topics na na binato sa kanya o sinagot. Unahin ko po yung tungkol sa West Philippine Sea. Actually, hindi talaga po ako nanonood na ng balita, lalo ng TV ngayon. Kasi wala pong time sa gabi, pasok. Sa umaga, during daytime, tulog. So wala akong time para manood na ng news. Diyan na lang po talaga ako sa YouTube, nakadepende kung sa mga balita at nagaganap sa bansa natin at sa ibang bansa, sa buong mundo po. Ang pinopoint pala dito, ngayon ko lang nalaman yung tungkol sa West Philippine Sea. Ang punto, sinabihan niya raw na wag daw gayahin si Commodore Tariela ba yun? Commodore Tariela na yung wag daw parang gagong, kasi simplihan ko na lang, hindi ko ganong maintindihan, pero ang point ni Tariela, ni Commodore Tariela, bakit daw parang mali na tawagin na West Philippine Sea yung South China Sea, yung part ng archipelago natin sa bandang west. Ngayon, ang sagot ni Kadante Marcoleta, dapat i-educate yung tao. Nagsimula pala to nung panahon ni Noynoy na tinawag na West Philippine Sea yan. Dahil nga sinakop na ng China, di po ba Spratlys? Well, to begin with, para alam nyo po, kasi ako, tao na ako nung mga panahon na, actually, 80s, nasa 87, 86, 87, nasa Palawan po ako noon. Nag-aaral po ako sa seminaryo sa Palawan, sa Puerto Princesa. Nailagay po dun sa local newspaper ng Puerto Princesa 1986 o 87 na merong nagtayo ang China ng isang maliit na sa gitna ng Spratlys na parang bahay. Ang sinabi nila doon ng China, daw ay nilagay nila doon para silungan, pahingahan ng mga mangingisdang Chino doon sa lugar na yon. Pinayagan nila yon. Panahon po ni Cory yan. Si Cory, na wala na po si Marcos noon, matandang Marcos. Hinayaan nila yan. Hindi ko makakalimutan yan. Dahil nabalita po yan sa Palawan na merong structure doon na ginawa ang China. May ginawa ba tayo, ang bansa natin? Hanggang sa nakarating, magsimula sa nanay, Cory Aquino, hanggang sa makarating sa administrasyon ng anak ni Noynoy, wala na po, malala na. Nasakop na po ng China yung Spratlys. Ina nga po, pinabayaan naman talaga ng bansa natin. Tapos ngayon tayo maghahabol kung kailang malabo na mapaalis yung mga in-check dyan sa Spratlys. Ang point, ang inano ni Commodore Tariela, tawagin mo West Philippine Sea, para ano pa? What's the point? Tawagin mo West Philippine Sea yan. Hindi naman nga ikaw ang nandyan. Kaya mo bang paalisin yung mga Chino? Well, ang iba naman din, si Marcoleta po kasi medyo, pag hindi ka malalim mag-isip or hindi ka open-minded sa ganong mga idea,
hindi mo siya maintindihan. Ang point ni Marcoleta, wala tayong karapatang tawagin yun ng oo, atin yun. Territorials na, nasa territorial rights natin yung Spratlys. Pero, para tawagin mo na West Philippines yan, dadaan yan sa maraming proseso. Hindi yan porkit, sabi nga ni Marcoleta, hindi lang tayo ang nakatira sa mundo. So, kilala yan, lugar na yan as South China Sea. So, wala tayong karapatan basta-basta na magpapalit ng pangalan ng karagatan. Nadaan yan sa proseso. Meron na raw mga final na mga application para sa ano ba yun? International Hydrographic Organization, para sa mga dagat yata po yan, para palitan yung pangalan. Pero malabo po yan, malabo na mangyari. Sa ngayon malabo. Parang ang point lang ni Kadante, educate natin yung tao na hindi porkit tinawag natin West Philippine Sea, yun na yung pangalan niya. Hindi ka pwedeng, parang yung nangyari po sa Makati, di ba? Buendia ba yun? Sa Buendia nag-trending po yun, pinalitan ng pangalan ng Buendia. Ay nga po, yung Hilpuyat ginawang Hiltulog. Kagaguhan, yung Buendia, di po ba Hilpuyat din niya, naging Hilpuyat siya. Nilagyan nila ng signboard na Hiltulog. Yung Hilpuyat ginawang Hiltulog. Well, lokohan man niya or what? Or parang biroan lang, pero mali pa din. So, yun lang naman yung point ni Dante Marcoleta. Tsaka merong masyadong technical siyang binanggit eh. Teka lang pa, kukunin ko yung video. Ito po. Any good for us? Did the arbitral award say, for example, tell China to vacate? Medyo may sasabihin siyang technical eh. Our maritime rights, Yan na. namely continental shelf or territorial sea and even the exclusive economic zone, are only maritime rights. These are not part of our territory. This is where we need to... Yun yung point niya. Maritime rights lang yung part na yon, karapatan, pero hindi siya talaga itinakda ng batas o may batas man ng mundo o mga ang UNCLOS, whatever, hindi ko alam. Hindi po siya ating teritoryo. Rights lang. Siguro pag sinabing teritoryo, kunyari, pinasok nila yung, sabihin natin yung Balabac Island, kunyari sa Palawan, yung dulon-dulo ng Palawan, Balabac yun. Yun, teritoryo natin yun. So, mali na pag yun ang pinasok nila, mali na sila doon. Kasi teritoryo na po natin. Pero yung Spratlys, territorial rights lang, meron tayong claim. Kasi ang dami palang claimants eh. Di ba, ilang bansa? China, Vietnam, Indonesia, Malaysia, nag-aagawan tayo sa territory po na yan eh. Tuloy ko lang po. Actually, yun naman po ang nasasabi nila na ito po ay our easy. Our people do not know. Generally do not know. For example, tama naman. within our exclusive economic zone, in the middle of that portion of the sea is the Scarborough Shoal. Ulitin ko lang po ito yung gusto kong marinig nyo po eh. Para ma-educate tayo, dahil ako mismo rin, hindi ko rin po alam. Maswerte nga po tayo, meron tayong isang politiko na nag-a-aspire na umangat, na ganito katalino. Lahat inaaral niya. Kumbaga tayo mga mangmang o walang alam, i-feed niya sa atin, tayo na ang bahalang umunawa o umintindi at suriin natin muna. Basta wag lang po tayong bastang umuo na lang. Pero pagka hinimay-himay mo naman yung sinasabi ni Marcoleta, alam mo may dunong eh. Alam niya po yung sinasabi niya, kaya gano'n siya. Parang nakikita ko nga sa kanya si Miriam Defensor Santiago, yung talino, although matalino talaga si Miriam, pero yung tapang, talino, paninindigan, halos pareho po sila. Kumbaga
si Dante Marcoleta, pag nakipag-usap ka, pag ako siguro kaharap, mapapangangan na lang ako eh, parang, tsaka, sa usapan po nila na to, si Dante Marcoleta parang bawang. Kasi parang gamitin ko yung word ng gigisahin mo siya. Mapapahiya ka lang, parang lumalabas, parang bawang sibuyas. The more na ginigisa mo, the more na bumabango. Ganun po si Dante Marcoleta, parang kailangan talaga mas matalino ka sa kanya para mapahiya mo siya. But since hindi naman siya humaharap sa mga interview nang wala siyang bala, mapapalaban po talaga ang kahit na sino mag-i-interview sa kanya. Tuloy ko lang po yung sa China, sa South China Sea. Say, for example, tell China to vacate the Scarborough Shoal. No, because our maritime rights, namely continental shelf, Binalik ko lang po ng konti. and even the exclusive economic zone, are only maritime rights. These are not part of our territory. This is where we need to Actually, explain our yan naman people. po ang nasasabi nila na ito But po ay our easy. people do not know. Generally do not know. For example, within our exclusive economic zone, in the middle of that portion of the sea is the Scarborough Shoal. And the occupant now, among the claimants, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan, and so on, the occupant is China. We used to be there. But now, China is occupying that particular feature. So what is the significance of that? Under public international law, the Scarborough Shoal, because it is an island, it is entitled to its territorial sea, which is 12 miles from its baseline. And that territorial sea, now occupied by China, overlaps with our own exclusive economic zone. That's where the problem lies. Yun pala po yun. Yung 12 nautical miles na yun from the base. Parang nandun yung sprat list eh. So, yun nga, sabi niya, that's where the problem lies. That we need to explain to our... Balikan ko na po ng konting-konti. Explain to our people. Actually, I'd like to challenge that they are. Shoal, because it is an island. It is entitled to its territorial sea, which is 12 miles from its baseline. And that territorial sea, now occupied by China, overlaps with our own exclusive economic zone. That's where the problem lies. That we need to explain to our people. Actually, I'd like to challenge that they are. So, yun lang po yung gusto kong anuhin para hindi umaba yun. So, yun po yung dahilan. Ito yung si Dante Marcoleta, medyo technical po talaga siya. Nilalagay nilang yung tamang info dapat ma-feed sa mga tao. Tama at magiging makabayan na sige, tawagin nating West Philippines yan. Pero yung katotohanan, hindi po ganun kadali. So, yun lang naman yung point niya, no? Tama nga naman, Commodore ka, maglalabas ka ng statement na hindi factual, di ba? Walang basis pa, hindi ho ba? Tama din naman si Marcoleta kung talagang susuriin niya yung sinasabi niya. Nagdag ko na rin yung sa interview po na yan, yung parang nabanggit ko na rin dati sa dati kong vlog na yung pag-impeach nila kay Sara, yung mga nasa Quadcom, hindi nila pinatapos yung ginagawang pag-audit ng Commission on Audit doon sa budget ni Sara Duterte. Minadali talaga ng mga gustong ma-impeach si Sara. Kaya nasabi ni Kong Marcoleta na parang may motibo talaga sila na maalisin si Sara sa posisyon. At saka bakit lang daw, kung sisilipin mo naman talaga kung sisilipin nyo yung anong funds yun, yung funds nga, bakit yung kay Sara lang na funds ang sinisilip nila? Lahat ng opisina, lahat ng agency may mga intelligence funds ba yun? Anong tawag doon? Basta ganun yung funds. So parang ang dating kay Marcoleta, pinepersonal nila si Sara, hindi natin alam kung anong plano ni
ni Romualdez, ni Sandro ba yun? Sandro Marcos. Alam niyo, no? So, nung umpisa, nung tumatakbo sila nung nakaraang eleksyon, so, presidential election, tsaka si Sara, okay na okay sila, no? Talagang ang politika talaga, wala talagang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Permanenteng interest lang meron. So, yung kaibigan mo, bukas makalawa, kaaway mo na. Parang nangyari nga kay Manny, di ba? Yung binabatikos niya si Bongbong Marcos na magnanakaw daw ang pamilya, di umano, nung nakaraang presidential election. Ngayon, tumatakbo si Manny sa ilalim ng partido ni Bongbong, di ba? So, yun yung mga politikong hindi talaga dapat nating iboto. Wala ho tayong aasahan, lalo kay Manny. Yun nga, tsaka yung inimbitahan nga daw si Marcoleta sa sa magiging rally. Kung kailan po ba yun? Yung rally ng ng PDP, laban yung kay Duterte po na partido. Buti na lang, sabi nga ni Marcoleta, tumatakbo siyang independent na na senatorial candidate. Eh kung hindi, at sumali siya sa PDP, sa partido ni Digong, lalo siya mapapagsabihan na na kampis ng mga Duterte. Inibitahan siya na pumunta po sa kick-off rally ng PDP. Gusto siyang hulihin ni Gretchen Ho na dahil pupunta kayo doon, hindi sabihin niya ano talaga kayo, nasa side kayo ng mga Duterte. Ang sabi niya, hindi. Sabi niya, ako pro-nation ako, pro-people or pro-Filipino ako. Kaya siya pupunta doon dahil inibitahan siya para ganito, ganyan. Hindi siya pumunta ron para sa mga, ang dahilan niya para sa tao. Buti na nga lang po, tumakbo siyang independent, wala siyang partido. So, magandang magiging sukatan to. Pag nanalo si Marcoleta, nanalo bilang isang independent candidate sa senator, ibig lang mo sabihin na gusto siya ng tao dahil ako actually hindi dahil sa iglesia ang puso ko, dati akong iglesia. Pero kasi nung napanood ko yung sa channel, yung sa ABS-CBN, hindi ko alam kung iglesia na ba siya nung panahon na yun o hindi pa, pero sobrang humanga ako kay Marcoleta po, kaya gusto ko siya bilang isang politiko, hindi dahil iglesia siya. Tsaka may sinabi siya minsan sa isang programa na ang pinakakahangad daw po niya ay mapagraduate niya yung sektor na nire-represent niya. Ano ba yung party list niya? Ayun po, Sagip party list, di ba? Para sabihin niya yun, parang tatay. Para siyang tatay na nung sinabi niya na ang ambisyon niya na yung Sagip party list nga, yung kanyang mga nire-represent na mga tao ay mapag-graduate niya raw sa kahirapan. Hindi po ba parang nakaka-touch din? Kasi para talaga siyang tatay sa mga anak niya o sa mga nasasakupan niya. Hindi lang siya basta politiko na o iboto niyo ako, tutulungan ko kayo pagka nanalo ako, nahalal ako, aalisin natin yung korupsyon, kahirapan. Pero wala namang klarong plataforma. Pero ito si Marcoleta, sabi niya pag nanalo siya, ang gusto niyang hahawakan yung oversight committee ba yun sa Senate. Parang yun yung naalala ko na binanggit niya. Gusto niyang tutukan po kasi yung maraming daw po talagang magagandang batas kasi ang problema hindi naman napapatupad. At saka yung kagustuhan niyang bumaba ang presyo ng kuryente. Yan talaga yung mga nasa bucket list ni
ni Congressman Marcoleta. So hintayin natin, sana bibihira pong dumating sa atin ang ganitong klase ng politiko. Hindi ko siya kinakampanya dahil hindi rin ako botante, hindi ako nakapagparehistro sa COMELEC. Pero tingnan niyo yung mga ganitong tao, bibihira rin dumating to. Sabi ko nga kayo na parang Miriam Defensor Santiago, talino, tapang, paninindigan meron. At saka talagang meron siyang plano para sa bansa, hindi yung tatakbo muna ako, tsaka na natin ayusin ang problema ng bayan. Siya hindi po. Ngayon pa lang, wala siyang katakot-takot na gusto niyang maayos lahat ng problema. Kahit tatakbo pa siya bilang senador, hindi siya takot na mabatikos dahil siguro alam niya tama yung mga sinasabi niya at meron talaga siyang talino. O yun lang, sana wag po masayang yung hangarin niya. At bilang tayo mga Pilipino, magmasid po tayo, makialam tayo para sa bansa natin. Wala akong ibang pagmamalasakit para sa bansa natin kundi tayo mismo. Iloklok natin yung mga taong dapat maupo sa posisyon. Yung talagang tao ang iniisip nila, yung mga mamamayan, hindi yung sarili lang nila. Pero sa katotohanan, kahit anong linis ng intensyon ng isang politiko, mababahiran ng kung ano-ano po, babatuhin ng kung ano-anong batikos, gagawa ng issue o ano pa man. Pero tingnan natin yung talino, tsaka yung ano ba yung sinasabi ng tao, pakinggan natin, tingnan po natin, may punto ba o wala, binobola po ba tayo nito o hindi. Parang huwag natin sayangin yung pagkakataon. So maaaring sa mga susunod ko pong video, maaaring kay Dante Marcoleta po ulit. Kasi hindi ko alam na nung meron din ako napanood na video yung sa channel ni Aiko Melendez. Si Aiko Melendez po pala isang simpleng tagahanga ni Dante Marcoleta at pasimple niyang ikinampanya si Dante Marcoleta sa pagiging senador. Siguro gumagamit ng isip, nakikita niya yung trabaho ng matanda, trabaho ni Dante, yung sinasabi ng bibig niya, laman ba ng isip niya, laman ng puso niya, mahal niya ba talaga ang bayan. So siguro marahil yun ang nakita ni Aiko Melendez, kaya gusto niya at sinusuportahan niya si Dante Marcoleta. Bago ko po i-post tong vlog ko na to, dapat mag-post ko na may nadaan lang akong isang vlogger sa YouTube, si Coach Jared. Parang may mga nagko-comment doon wag daw iboto si Marcoleta. Sabi ko nag-comment din ako. Kanya-kanya tayo ng opinion at pag-intindi at pagtanggap sa mga sinasabi ng politiko. Taong bayan na po ang magpapasya, sabi ko. Iboto nyo, gusto nyo iboto, tingnan po natin ang resulta. Sabi ko, kesa naman si Pacquiao ang iboto ko at mga artista na wala namang ginawa kundi kumulekta lang ng pondo, pabalik-balik na lang sa Senado, pero wala namang nagbago sa bansa natin. Si Marcoleta, kako pa ng salita, lawakan nyo at buksan nyo mga isipan nyo para maintindihan nyo yung sinasabi niya. Pero kako pagka ang isang tao ay nagtutulog-tulugan lang, hindi talaga malabong magising. At sabi ko pa doon, yung track record ni Marcoleta will speak for himself kung anong klaseng politiko siya. Tsaka kinomment ko rin sa mismong vlogger na sabi ko, pinabayaan ni Cory yan, tsaka magmula kay Cory hanggang kay Pinoy, pinabayaan nilang ang Spratlys, kagaya nung sinabi ko sa unang part ng video po na to, na may maliit lang na structure dati dyan sa Spratlys, pero binabayaan nila. Pero mo, maliit lang, isang ganun lang, nagkaroon na ng airport ngayon. Diba, anong sense na tawagin pa natin West Philippines yan? Nasakop na po ng mga incheck. O, kung
Yung papalitan ng pangalan, sabi nga, dadaan niya sa proseso. Ang sinasabi kasi ni Marcoleta po, proper education para hindi tayo na magmukhang tanga o magmukhang mangmang. Pagka meron tayong magnakausap o makipagdebate tayo, hindi pa pwedeng talkies lang. Sabi nga po ni Gretchen, no, dapat nakataga sa bato. Dapat yan, yung claim na yan, nakasulat o nakaukit sa bato para matibay. Ganun po yung mga bagay-bagay. Hindi pwedeng kwento lang, wala namang pinirmahan. Sabi nga sa call center, sabi nga sa trabaho nga, anything without contract or never been signed or talkies lang, hindi yan kontrata. Kailangan nakataga sa bato, nakasulat sa bato. Ganun po dapat ang mga bagay-bagay para hindi pwedeng puro claim na lang tayo, mapapahiya din tayo pagka ano po eh. Para yan yung punto ni Marcoleta po. Yan. Kanya-kanya po tayo ng opinion. Comment na lang kayo. Tingnan natin yung opinion po ninyo. Like and subscribe po sa page. Maraming salamat po. Dinagdag ko lang to, hinabol ko lang. Thank you po.